Eksklusibong na interview ng BTV ang historian na si Professor Xiao Chua. Sa kanyang panayam, binalikan ng historian kung paano nabuo ang ASEAN at bakit mahalaga ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang detalye sa report ni Sheila Natividad. Sa kabila ng maraming pagkakaiba sa wika, relihiyon at kultura ng mga bansa sa Timog Silangang Asya, may isang bagay na nagdurugtong sa mga ito, ang pagkakakilanlan na pinagbuklod sa iisang rehiyon. Para sa Filipino public historian na si Professor Xiao Chua, malaki ang epekto ng kasaysayan ng kolonyalismo sa pagtingin natin sa sarili bilang mga Pilipino at bilang bahagi ng Southeast Asia. Mahalaga yung pagtingin natin sa association natin with our neighbors, Southeast Asia. Kaso pagka sabihin mo na makikipag-alyansa tayo sa mga kapitbahay natin, kung nakikita natin na parang wala tayong commonality, mahirap makipagkaisa. Mayroon din anyang pagkakataon noon na kinilala ang mga bayaning Pilipino tulad ni Gat Jose Rizal at Andres Bonifacio. Kwento ni Prof. Xiao, sina Rizal at Bonifacio ang mga tumindig noon laban sa kolonyalismo. Ang Pilipinas din kasi anya ang pinakaunang konstitusyonal at demokratikong republika sa Asya. Dahilan kung bakit maging ang mga Pilipino ay bahagi ng pagkakatatag ng ASEAN. Pero sa kabila ng mga pagkakaiba, naniniwala rin anya ang mga historiador na may mas malalim na ugat ang pagkakaisa ng mga bansa sa ASEAN. Kaming mga historians, ang sinasabi namin, nariyan yung Austronesian identity natin. So, ibig sabihin, bago pa dumating yung Europeans, thousands of years ago, yung mga wika dito sa Southeast Asia at yung mga kultura dito sa Southeast Asia, nagmula siya sa ating mga ninunong Austronesian. So, kaya ang malakas sa identity na yan, yung common maritime culture. May pinagsasaluhan tayong dagat. Ayon pa kay Prof. Xiao, ang common maritime culture din ang naging inspirasyon ng ASEAN 2026 logo na binubuo ng 4 na core elements. Ang burda, tangkay ng palay, alon at balangay. Dagdag pa niya, magandang simbolismo ang bangka ngayong ASEAN 2026 dahil noon pa man ay may ugnayan ng mga bansang sakop ng ASEAN. Kumbaga, yung ginagawa natin sa ASEAN, pagpapatuloy na lang yun. Noong matagal na nating sinimulan na ugnayan, noong mga ngayon ay tinatawag nating Indones, Malay, Thai, no? At iba pang mga lahi dito sa ating geographic area. Pero hindi rin maikakailang maraming pinagdaanan ng mga bansa sa Timog Silangan bago opisyal na mabuo ang ASEAN. Pagbabahagi ni Prof. Xiao, matapos kasi ang ikalawang digmaang pandaigdig, isa sa mga pangunahing hangarin ng mga bansa sa rehiyon ang maiwasan ang panibagong sigalot na katulad nito. Kaya noong taong 1967, nilagdaan ng mga foreign ministers ng Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand ang Bangkok Declaration na siyang nagsilbing pundasyon ng samahan ng mga bansa. Eventually, nagkaroon sila ng kasunduan and pumunta sila sa palasyo sa Bangkok and they signed the Bangkok Declaration, which forms the Association of Southeast Asian Nations. Nang mabuo ang ASEAN, naging tulay na ito sa pagitan ng mga bansa para sa mas maraming oportunidad. Sa edukasyon, kung saan mas pinadali ang pag-aaral sa mga bansang kabilang sa Southeast Asia at maging sa ekonomiya, kung saan may kooperasyon na para sa mas pinabilis na daloy ng kalakalan. Hindi lang ito diplomasya, hindi lang ito ugnayan ng mga leader. Ang pagkakaroon ng ASEAN at pagiging miyembro ng ASEAN ay tungkol sa kaginhawaan natin. Yan ang tatandaan natin. Ngayong ASEAN 2026, bahagi ng layunin ng mga bansa ang pagbuo ng isang mas matatag at inklusibong rehiyon. Isang tahanang nakasandig sa pagkakaisa, kooperasyon at sama-samang pag-aangat ng antas ng pamumuhay ng bawat mamamayan. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.